Minsan may parte sa buhay natin na gusto nating ibaon na lamang sa limot. Lalo na kapag hindi maganda ang dulot nito sa ating pakiramdam at alaala. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oscar. 37 years old na ako at nakatira dito sa Parañaque. Ayoko talagang magpakilala sa tunay kong pangalan dahil medyo sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa ngayon. Nasigurado akong kaiinisan ng ating mga kabarangay. Papa Dudut, sisimulan ko ang kwento ko sa relasyon namin ng asawa kong si Carol. Nagkakilala kami sa isang mall kung saan ay nagtatrabaho ako bilang isang sales promodizer at siya naman ay napadaan para bumili ng school supplies na gagamitin niya para sa kanyang trabaho. Isa kasi siyang teacher, Papa Dudut. At nagkataon pa na pinsan siya ng isang katrabaho ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Pakiramdam ko nga noon ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya humingi ako ng tulong sa katrabaho ko na ilakad ako kay Carol. Binigay niya ang cellphone number ni Carol sa akin at ng unang beses na tinawagan ko siya at nagpakilala ako na si Oscar na katrabaho ng pinsan niya ay hindi niya naman ako sinungitan. Nagkakwentuhan kami at nagkasundo na muling magkita hanggang sa maging close na nga kaming dalawa at tuluyan nang nagkaroon ng relasyon. Papa Dudut, 3 taon na kaming magkarelasyon ni Carol nang mag-apply ako ng trabaho sa abroad. Ayaw sana ni Carol dahil natatakot siya na baka hindi na siya balikan o kaya ay magkaroon ako ng ibang babae doon. Kaya para patunayan na mahal ko talaga siya at mapanatag na rin ang loob niya ay pinakasalan ko na siya, Papa Dudut. Nasa tamang edad naman kami at hindi natutol ang aming mga magulang. Kaya nagpakasal na kami at tumira muna kami sa isang apartment habang naghihintay ng alis ko. Natanggap din kasi ako kaagad sa ina-applyan ko na agency. At may kalahating taon pa kaming nagsama bilang mag-asawa ni Carol bago ako tuluyang umalis papunta ng Middle East para magtrabaho bilang isang sales merchandiser. Papa Dudut, mahirap at malungkot talaga ang magtrabaho sa abroad. Lalo na at malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Tapos wala pang 1 taong kaming nagsasama bilang mag-asawa ni Carol. Pero nagpakatatag ako dahil gusto ko talaga na mabigyan ng maayos na buhay ang asawa ko. Wala namang kaming naging problema ni Carol pagdating sa relasyon namin dahil consistent ang communication namin sa isa't isa. Kaya nang dumire-diretso ang renewal ng kontrata ko sa abroad, ay hindi na nga namin namalayan na halos 10 taon na pala akong nagtatrabaho sa Middle East. Doon na ako nag-decide na umuwi ng Pilipinas dahil may sapat na rin naman kaming ipon ng asawa ko. Gusto ko na rin kasi na magsimula kami ni Carol na bumuo ng totoong pamilya. Grabe, Han. Nakakapagod talaga maglipat ng bahay, no? May ilang gamit pa nga tayong natira sa labas pero mamaya na siguro yon. Magpahinga na muna tayo sandali dito sa sala. Eto nagtimpla na ako ng juice at bumili na rin ako ng tinapay para sa merienda natin. Ayun, salamat Han. Sakto, dahil nagugutom na ako. Pero alam mo, tama ka sa sinabi mo. Nakakapagod talaga tong buong araw na paghakot natin ng mga gamit. Kung pwede lang talaga na yung dating bahay na lang natin mismo ang ilipat natin dito sa bago nating titiran. Para hindi na tayo magakot ng gamit. Oo nga, no? Ang liit pa naman ng bahay na yon, kasyang-kasya yun dito sa bago nating bahay. Pero Han, alam mo, masaya talaga ako na magkasama na tayo ngayon. Ako rin naman sobra. Imagine, dati nililigawan lang kita. Tapos nang maging mag-asawa na tayo, umalis naman kaagad ako at nagtrabaho sa malayo ng halos 10 taon. Ay, Han, salamat ha.
Bakit ikaw ang magpapasalamat? Ikaw nga ang nagpundar ng halos lahat ng to. Yung sinusweldo ko nun sa pagtuturo halos napupunta lang sa pagmamasteral ko. Kaya pera mo halos lahat ang naging dahilan para mabili natin ang bahay na to. Pera nating dalawa. Kasi kung hindi ka naman pumayag na umalis ako para magtrabaho sa Middle East, hindi natin kaagad magagawa ang lahat ng to. Alam ko naman na ayaw din talaga ng mga magulang mo na umalis ako. Ikaw lang ang nag-convince sa kanila na pumayag. Kakakasal lang kasi natin noon tapos iiwan mo kagad ako. Magagalit talaga ang mga magulang ko sa'yo. Pero naiintindihan ka naman nila eh. Kaya nga salamat sa tiwala na ipinabaon at ibinigay mo sa akin. Lalo na sa mga plano ko na para sa ating dalawa. Tiwala na kahit kailan hindi mo sinira. Hindi kaya biro yung magkalayo tayo sa isa't isa sa napakahabang panahon. At hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na ulit kita iiwanan. Talaga? Oo. Hindi na ako babalik sa Middle East. Sigurado ka? Pero anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Alam ko namang hindi ka sanay na walang trabaho. May natira pang pera sa naipon natin, di ba? Oo, meron pa. Medyo malaki pa nga yun eh. Sinadya ko yun para sa van na bibilin ko. Plano ko na mag-drive ng van para sa mga bakasyonista. Para kahit paano, kumikita pa rin ako. Oo nga no. Ang galing talaga ng plano mo, Han. Pero hindi pa yun tapos. Dahil may gusto pa akong trabahuin ngayon. May iba ka pang plano? Ano pa yon? Bakit parang ang dami mo namang gustong gawin? Ang totoo, tatrabahuin ko na ring mabuti yung paggawa natin ng mga bata. Loko ka talaga, Han. Kumain ka na nga dyan at kukuha muna ako ng damit na pamalit mo. Basa na pala kasi ng pawis yung likod mo. Papadudot gamit nga ang naipon namin ni Carol ay nakabili kami ng isang row house na ngayon ay tinitirhan naming mag-asawa. At isang van na gagamitin ko sa trabaho. Si Carol naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Papadudot pakaramdam ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil maayos na talaga ang buhay namin ng asawa ko. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, ay doon ko naramdaman na parang may kulang pa. At saka ko lang na-realize na iba pa rin talaga ang bahay kapag may kasamang bata. Alam ko na mas magiging masaya kaming mag-asawa kung bibiyayaan kami ng isang anak. Pero papadudot hindi naman kami nagmamadali ni Carol. Lalo na at ngayon lamang ulit kami nagkasama bilang mag-asawa pagkatapos ng maraming taon. Isa pa ay pareho naman kaming nagpa-check up noon at ang sabi ng doktor ay walang may diferensya sa aming dalawa. Perfect timing lang daw ang kailangan at makakabuo din kami ng anak ng asawa ko. Papadudot mag-iisang taon na kami ni Carol sa tinitirhan namin nang makilala namin ang bagong lipat sa katabing bahay namin. Ang mag-live-in partner na sina Jack at Bella. Mabait din silang dalawa at nagdala pa nga ng pagkain si Bella sa bahay para makipagkilala sa amin ni Carol. Makwento si Bella at totoong maganda, papadudot. Maputi ang kutis niya, bilugan ang kanyang mga mata. Mahaba ang buhok at balingkinita ng kanyang pangangatawan. Malaki nga ang pagkakahawig niya sa napakagandang kapuso star na si Kim Domingo. At sa ilang minuto nilang pagkukwentuhan ng asawa ko, sa tapat ng bahay habang naglilinis ako ng sasakyan, ay narinig ko na magtatatlong taon na silang magkarelasyon ni Jack at nangungupahan lang sila sa katabing bahay namin. Isa daw medical representative si Jack at siya naman ay kakaresign lamang sa trabaho bilang dental assistant. At bago nga siya umalis ng bahay namin, papadudot, ay nginitian niya ako. Ngiti na hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang dating sa akin. Papadudot, hindi lang yon ang unang beses na pumunta siya sa bahay. Dahil nga sa makwento talaga si Bella, ay unti-unti na nga silang naging close ng asawa ko. Sandali lang! Good morning. Oh, Bella! Ikaw pala! Magandang umaga rin.
Bakit napadaan ka? May kailangan ka ba? Nandyan ba si Carol? Wala pa eh. Nagpunta sa palengke. May usapan ba kayo na magkikita ngayon? Oo. Nabanggit niya kasi nung isang linggo na papahiramin niya ako ng mga romance pocketbook niya. Naiinip na kasi ako sa bahay eh. Ganun ba? Wala pa kasi siya eh, pero pauwi na rin yun. Kung gusto mo, bumalik ka na lang mamaya. Hindi ba ako pwedeng maghintay dyan sa loob? Pwede naman. Lika, pasok ka. Sure ka na okay lang? Baka nakakaabala ko sa ginagawa mo. Ayos lang. Kakatapos ko lang ding ayusin yung lababo namin. Pasok ka na. Dito mo na hintayin si Carol. Salamat. Grabe! Ang dami niyo palang gamit dito. Tsaka ang ganda ng sahig ng bahay niyo. Si Carol kasi ang pumili ng tiles para sa sahig. Kaya yan, ang ganda, di ba? Nakwento nga ni Carol na siya halos ang pumili ng lahat ng gamit dito. Dahil ayaw mo raw magdesisyon pagdating sa mga ganong bagay. Pati pala yun, nakwento niya. Sa aming dalawa kasi, mas maganda ang taste niya pagdating sa mga design ng gamit. Kagaya nitong tiles at itong sofa dito sa sala. Kaya hinayaan ko na siya magdesisyon sa lahat ng mga kakailanganin namin dito sa bahay. Ang swerte naman talaga ni Carol sa'yo. Ang sarap mo siguro talaga maging asawa. Hindi naman. Mas swerte ako sa kanya kasi nagawa niyang maghintay ng halos 10 taon sa akin. Ang tagal ko rin kasi nagtrabaho sa abroad. Sa bagay, hindi rin kasi biro na hindi mo makasama ng halos 10 taon ang asawa mo. Alam mo na, ang hirap kaya nang walang ganun. Oo, medyo nga. Pero sanayin lang siguro kasi syempre, sa umpisa lang naman talaga mahirap ang lahat. Ibig sabihin, nasanay ka ng walang rumoromansa sa'yo? Ha? Oh my gosh, sorry. Na-awkward ka ba sa mga tanong ko? Medyo na-curious lang talaga ako sa mga kinuwento ni Carol sa akin tungkol sa LDR ninyong dalawa. Hindi, ayos lang. Gusto mo ng juice? Pagtitimpla na lang muna kita. Buka muna dito. Pauwi na yun si Carol, kaya hintayin mo na lang siya dito. Papadudot, sa totoo lang ay medyo nagulat at nasiwa ako sa mga naging tanong ni Bella. Napapaisip tuloy ako noon kung ano pa ba ang ibang kinuwento ni Carol sa kanya tungkol sa relasyon naming dalawa habang magkalayo kami. Nakwento kaya ni Carol na minsan sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa habang nasa abroad ako ay nagawa naming magpalitan ng malalaswang mensahe at larawan. Na minsan ay magkatawagan kaming dalawa at nagvi-video sex at kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng mga mag-asawang nasa LDR na sitwasyon. Hindi ko rin tuloy maiwasang isipin na kaya siguro ganon na mga tingin at ngiti sa akin ni Bella ay dahil sa mga nalalaman niya tungkol sa amin ng asawa ko. Pero sa kabilang banda, Papadudot, ay naisip ko rin na hindi naman siguro yun gagawin ng asawa ko dahil hindi siya makwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya nga hindi ko alam kung bakit yun ang naisip ko na pwede nilang maging topic na pagkukwentuhan ni Bella. Dahil pwede naman nilang pag-usapan ng tungkol sa mga halaman ni Bella o kaya ay mga pocketbook ni Carol. At hindi ang tungkol sa mga malalaswang bagay na yon. Papadudot, nang makauwi na si Carol mula sa pamamalengke at maabutan niya si Bella sa bahay, ay hindi rin kaagad umalis si Bella kahit nakuha na niya ang mga pocketbook na kailangan niya. Pinagstay pa kasi siya ni Carol at sinabing sumabay na sa amin sa tanghalian. Hindi ko tuloy alam kung maaasiwa ba ako o mai-excite. Ang nakakatawa, Papadudot, ay natanong ko ang sarili ko kung bakit naman ako mai-excite kung makakasabay namin si Bella sa tanghalian. Oo, maganda siya at sobrang sexy ng katawan. Pero ayokong gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasira ng relasyon namin ni Carol. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ko i-entertain kung anuman itong nagsisimula kong maramdaman sa tuwing makikita ko si Bella. Papadudot, siguro ay masyado lang talagang malikot ang imagination ko.
Kaya naiisip ko na parang inaakit ako ni Bella. Magkaiba naman kasi ang nang-aakit sa nakikipagkaibigan. Narealize ko na kaya madalas pumupunta si Bella sa bahay para makipagkwentuhan kay Carol ay dahil naiinip siya sa kanila. Kumbaga ay sabik lang siya sa kausap o kakwentuhan. At dahil sadyang mabait ang misis ko ay mabilis silang nagkapalagayan ng loob at nagkasundo. Kay Carol ko nalaman na madalas palang wala sa bahay si Jack kaya wala rin kasama si Bella. Kinuwento rin ni Carol na masaya talagang kausap si Bella. Madalas nga ay nagdadala pa siya ng pagkain sa bahay dahil mahilig daw siyang magluto. Kapag kasi na-assign sa malayong ospital si Jack, ay ilang araw din itong hindi nakakauwi. Kaya kesa raw masayang ang mga pagkain ni Bella sa ref, ay iluluto na lang daw nila yon at ipinamimigay sa kung sino ang pwede nilang pagbigyan. Papadudot pagkalipas ng ilang buwan ay mas naging close sina Carol at si Bella. Kahit paano ay natutuwa na rin ako kasi may nakakausap na rin si Carol bukod sa akin. Hindi rin kasi mahilig lumabas ng bahay ang misis ko at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mabuti na lang at may isang Bella kami na kapitbahay na dumadayo sa amin para magtanggal din ng inip niya. At least alam ko na hindi nauubos ang oras ni Carol sa stress sa trabaho. Kaya habang tumatagal, nagiging kampante na rin ang loob ko kay Bella. Sana gising na si Bella para matapos ko kaagad ayusin ang gripo sa banyo nila. Sandali lang. Ay, Oscar, ikaw pala. Bakit ang aga mong kumatok? Biniling kasi sa akin ni Carol kanina. Bago siya pumasok sa trabaho na puntahan daw kita ngayong umaga. Nag-text ka raw sa kanya na sira ang gripo niyo sa banyo. Kaya gusto mo sanang ipaayos sa akin. Ay, oo nga pala. Lika, pasok ka. Okay lang ba? Siyempre naman. Pasensya ka na kung nakatapis lang ako. Maliligo na sana ako pero ayun, sira nga yung gripo sa banyo namin. Maaga rin kasing umalis si Jack kanina kaya hindi ko napaayos. Halika, pasok ka na. Sigurado ka na okay lang ha? Oo nga, halika na. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo magkape muna? Ayos lang ako. Tapos na ako magkape bago umalis ang asawa ko kanina. San pala ang banyo nyo? Yang pintong yan. Silipin ko na yung gripo ha. Okay, sige. Wala ngang lumalabas na tubig. Pero mukha namang walang naputol. Baka may bumara lang. Oscar? Pasensya na pala kayo kagabi ha. Para saan? Wala ba kayong kahit anong narinig? Kagabi lang kasi ulit nakauwi dito si Jack. Kaya ayun, medyo maingay kami sa paghaharutan namin. Wala naman kaming narinig ni Carol. Ganun ba? Mabuti naman. Akala ko narinig ninyo yung mga ingay namin ni Jack kagabi. Ayos lang. Normal lang naman yun sa mag-asawa. Ibig sabihin, gusto mo rin ng maingay? Hindi. Ang ibig ko sabihin, Joke lang. Si Jack kasi madalas wala talagang pakialam sa mga kapitbahay namin. Ayos lang sa kanya kahit naririnig o nakikita ng ibang tao ang mga ginagawa namin. Ang weird, no? May ganung tao talaga. O yan, ayos na tong gripo nyo. Ayan! Makakaligo na rin ako. Salamat, Oscar. Oo nga pala, kainin mo na muna tong brownies na ginawa ko kanina. Dapat almusal to ni Jack kaya lang ang aga niyang umalis. Hindi na. Alis na rin ako para makaligo ka na. Okay lang yun. Pwede naman akong maligo habang kumakain ka dito. Pakisara mo na lang ang pinto kapag lalabas ka na. O sige, papasok na ako dito sa banyo.
Papadudot sa tuwing uuwi nga si Jack ay medyo maingay ang paghaharutan nilang dalawa ni Bella. Mabuti na lang at wala pang nakatira sa katabing bahay nila dahil siguradong maririnig din ng mga yon ang ingay nila. Yung mga ingay na nagsisimula sa tawanan, kilitian hanggang sa nauuwi na sa mga ungol. Hindi na nga namin napigilan ni Carol ang mapagkwentuhan ng tungkol sa bagay na yon. Pero syempre dahil mag-asawa kami, iniisip namin na normal na rin yon. Lalo na at madalas na wala si Jack sa bahay nila. Ganon din naman kasi kami ni Mrs. noong bagong uwi pa lang ako mula sa abroad. Ganon kami kasabik sa isa't isa kaya naiintindihan namin sila. Papadudot sa mahigit na 10 taon naming magkarelasyon ni Carol kasama na ang mga taon na hindi pa kami kasal ay never na akong na-attract sa ibang babae. Kahit pa nga noong nagtatrabaho ako sa abroad. Nagawa kong iwasan ang lahat ng tukso na lumalapit sa akin. Never akong gumawa ng kasalanan sa asawa ko. Ngayon lang. Ngayon lang talaga ako nagsisimulang ma-attract sa ibang babae, Papadudot. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng dating sa akin ni Bella. Minsan nga kapag naririnig ko ang paghaharutan nila ni Jack, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ma-imagine kung anong itsura ni Bella habang ginagawa nila ang bagay na yon. Anong itsura niya kapag ako naman ang kasama niya. Papadudot, alam kong nagsisimula na akong magkaroon ng kasalanan. Pero sa loob-loob ko, pagpapantasya lang naman yon. At wala akong balak na totohanin dahil mahal ko ang asawa ko, mahal na mahal. Papadudot, akala ko ay madali lang layuan ng tukso. Lalo na kung mahal mo talaga ang asawa mo. Pero napatunayan ko na hindi pala talaga. Nagkaroon kasi ng seminar si Carol sa Batangas at 3 araw din siyang mawawala sa bahay. Sa unang gabi na wala siya, ay narinig ko na nagkaroon ng pagtatalo sa bahay ni Bella. May sigawan at basagan ng gamit hanggang sa nauwi sa padabog na paglabas ni Jack sa bahay nila. Kausap ko noon si Carol sa cellphone at sinabi ko sa kanyang nangyari sa kabilang bahay. Wala sana akong balak na puntahan si Bella pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw kung maayos lang daw si Bella sa kanila. Kaya nang hindi pa rin bumalik si Jack ay nag-decide na nga akong katukin ang bahay ni Bella. Naabutan ko siyang umiiyak habang umiinom ng alak. Pumasok na ako sa loob ng bahay nila at doon ko nalaman na nagtalo nga sina Jack at Bella. At sinabi daw nito na mag-cool off muna silang dalawa. Alam mo, hindi naman dating ganyan si Jack eh. Hindi madalas na mainitin ang ulo niya nung bago pa lang kami na magkarelasyon. Baka kasi nadadala niya lang dito sa bahay niyo ang init ng ulo niya mula sa trabaho. Baka stress lang siya. Mabuti sana kung ganun eh. Kaya lang hindi. Nandito na nga lang ako sa bahay. Kung sino-sino pang pinagseselosa niya, pati yung nagde-deliver dito ng tubig, pinag-iisipan niya ng masama. Baka kasi natatakot lang talaga si Jack na mawala ka sa kanya. O kaya maagaw ka ng iba. Kaya nga ako pumayag na magsama na kami sa iisang bahay para matigil na yung pag-iisip niya ng kung ano-ano. Binitawan ko na nga ang trabaho ko para sa kanya tapos ayaw pa rin niyang huminto sa pagsiselos niya. May lalaki talagang seloso. Lalo na kung napakaganda ng girlfriend nila. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Oo. Oo naman. Sino ba naman ang hindi magagandahan sa'yo? Ikaw yata ang lasing na sa ating dalawa eh. Hindi no. Nakakadalawang bote pa nga lang ako eh. Bakit nauutal ka habang kausap mo ko? Tapos namumula pa yung pisngi mo at hindi ka rin makatingin ng diretso sa akin. Ano? Hindi naman ako nauutal ah. Ayan ka na naman. Nauutal ka na naman, Oscar. Alam mo, swerte-swerte talaga ni Carol sa'yo. Kaya nga, inggit na inggit ako sa kanya eh. Kasi meron siyang asawa na gwapo na,
Sobrang sipag pang magtrabaho. Ano? Kung ano-ano namang napapansin mo? Masipag din namang magtrabaho si Jack. Kaya nga palagi siyang wala dito sa bahay niyo. Pero hindi naman siya kasing gwapo mo. At wala siyang kasing lakas ng sex appeal mo. Oscar, pwede bang humingi ng favor? Ano yun? Pwede bang hiramin kita kahit isang gabi lang mula sa asawa mo? Alam mo Bella, lasing ka na. Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Mabuti pa siguro umuwi na lang. Bella, bakit mo ako inalikan? Oscar, isang gabi lang oh. Pagbigyan mo na ako. Sa totoo lang, matagal na kasi kitang gusto. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung hindi uuwi si Jack, kaya solong-solo natin ang bahay na to. Bella, wag! Alam mo namang may asawa na ako, di ba? Wala naman siya dyan sa bahay niyo eh. Tigilan mo na nga ang paghalik sa akin. Teka, wag mo ko hawakan dyan. Ano ka ba? Oscar, ngayong gabi lang, promise. Pero Bella... Hinding-hindi malalaman ng asawa mo o kahit na sino mangyayari sa ating dalawa. At sisiguraduhin ko rin na hinding-hindi mo makakalimutan ang gabi na to. Papadudot sa maniwala kayo at sa hindi ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na hindi matukso sa ginawa ni Bella sa akin. Pinilit kong kalasin ang mga yakap niya at iwasan ang mga halik niya sa labi ko. Nakailang iwas ako sa kanya pero dala na rin siguro ng alak ay tuluyan na akong bumigay sa ginawa niyang pangaakit sa akin. Hanggang sa pinagsaluhan na nga namin ang mainit na gabi sa loob ng bahay niya. Wala eh. Sa kanya na nanggaling na sobrang lakas daw ng sex appeal ko. Papadudot kaya kahit na alam niya na may asawa na ako ay hindi rin daw niya mapigilan ang sarili niya na magpapansin sa akin. Dahil matagal na raw talaga niya akong gusto kahit pa may sari-sarili kaming karelasyon. Papadudot yun na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nagkasala ako sa asawa ko. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy ako na kasama si Bella sa buong gabi. Hindi kasi ako makapaniwala na yung babaeng pinagpapantasyahan ko lang ay nagawa ko ng makuha sa wakas. Oo, mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal. Pero hindi naman natin minsan maiiwasan na magkagusto sa iba, hindi ba? Kumbaga sa ulam kahit gaano natin yon kapaborito, maghahanap at maghahanap pa rin tayo ng pangtanggal umay. At sa sitwasyon ko ngayon, si Bella ang naging appetizer ng buhay ko. Papadudot sa 3 araw na seminar ni Carol sa Batangas ay 3 araw din kaming gumawa ng kasalanan ni Bella. Nagkulong kami sa bahay nila buong maghapon at sinigurado ko na walang makakakita sa akin sa paglabas ko mula doon. Sinabi rin kasi ni Bella na may dala palang gamit si Jack nang umalis ito kaya sigurado daw siya na ilang araw din itong hindi uuwi. Kapag nagtatalo daw kasi silang dalawa, ay palaging nagpapalipas ng init ng ulo sa ibang bahay si Jack. At kahit na hindi ako sigurado na hindi talaga uuwi si Jack sa mga araw na yon, ay nagpadala pa rin ako sa tukso. At kapag kausap ko naman si Carol sa cellphone ay tahimik lang si Bella para hindi kami mahuli na magkasama. Kaya in-enjoy ko ang bawat araw na magkasalo kami sa kama ni Bella hanggang sa pareho ng nanlambot ang aming mga katawan sa pagod. Papadudot, nang makabalik na si Carol mula sa seminar ay doon ako sobrang inatake ng pagkakonsensya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung paano at bakit ko ba nagawa ang bagay na yon. Si Bella naman ay hindi rin muna pumunta sa bahay kagaya ng naging usapan namin kapag umuwi na si Carol. Papadudot sa sobrang guilty ko ay dinaang ko na lang ang lahat sa pag-aasikaso kay Carol. Mula sa paghahanda ng mga gamit niya pampasok sa trabaho, mga pagkain na kakainin niya hanggang sa babaunin niya, at kung ano-ano pa.
Naging sobrang malambing din ako sa kanya at minsan nga ay natatawa na lang siya. At kung minsan nga ay medyo nawiwirduhan sa ginagawa ko. Pero ang palagi ko lang sagot ay sobra ko lang siyang namimiss kaya ko ginagawa ang mga bagay na yon. Kahit ang totoo ay sobra lang talaga akong nagigilty dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko na ulit uulitin pa ang ginawa namin ni Bella. Han, eto yung baon mo para sa lunch mamaya. Baka makalimutan mo na naman to kagaya kahapon. Ay, salamat, Han. Hindi ko pala nalagay yan sa bag ko. Sabi ko na parang may kulang sa gamit ko eh. Nagiging makakalimutin na talaga ako. Teka, wala ka bang biyahe ngayon? Wala eh. Hindi mo na ako tumanggap ng biyahe buong linggo. Oh, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Han, okay lang ako at wala akong sakit. Gusto ko lang na dito muna ako sa bahay. Para maasikaso kita bago ka umalis at pagka-uwi mo galing trabaho. Ang sweet naman ng asawa ko. Ikaw ha, baka may ginagawa kang hindi ko alam kung ano. Wala. Ano naman ang gagawin ko na hindi mo dapat malaman? Hindi ko alam. Siguro kagaya ng ginawa mo dati nung sinurprise mo ako sa wedding anniversary natin, na bigla ka na lang umuwi ng Pilipinas nang hindi mo sinasabi sa akin. At kinuntsaba mo pa talaga parents ko para sa surprise na yon. Oo nga. Naalala ko na. Ang galing mo pa naman magtago ng sikreto kaya hindi kita nahuli kaagad. O sige na, aalis na ako at baka malate pa ako sa trabaho ko. Bye, Han! Sige Han, ingat ka. I love you. I love you too. Bye! Liligpitin ko muna siguro tong pinagkainan namin. Tapos isusunod ko ng laban ng mga damit. Oh, may nakalimutan pa bang gamit si Carol? Parang wala namang naiwan dito sa lamesa. Nakala ko wala ka ng… Bella? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka muna. Baka makita ka ng asawa ko. Ano ka ba? Umalis na yung asawa mo, di ba? Kaya nga nandito na ako eh. Teka, huwag ka munang pumasok. Baka kasi bumalik siya at makita ka niya dito sa loob ng bahay. Nakaalis na nga siya. Nakasalubong ko pa nga siya kanina eh. Nagkabatian pa kami bago siya sumakay ng tricycle. Kaya alam ko na solong-solo na kita ngayon. Namiss kita. Bella, huwag kasi muna ngayon. Baka bumalik ang asawa ko. Ang kulit naman ito. Sinabi ko na nga na hindi na babalik yun. Kaya nga nila ko na tong pinto ng bahay niyo eh. Kaya halika, ituloy na natin to. Mag-enjoy na tayo habang wala ang asawa mo. Papadudod akala ko kapag kasama ko na si Carol ay madali ko nang maiiwasan ng tukso pero hindi pala. Dahil nang umagang yon ay bumigay na naman ako. Nagpadala na naman ako sa tukso at naging marupok ako, Papadudot. Muli na naman naming pinagsaluhan ni Bella ang masarap na nakaw na sandali sa loob pa mismo ng bahay namin ni Carol. Buong maghapon kaming gumawa ng kasalanan. At bago siya lumabas ay sinigurado ko na walang ibang tao na pwedeng makakita sa kanya. Papadudot, oo, inaamin ko na nag-enjoy talaga ako sa ginawa naming yon ni Bella. Pero takot na takot ako na malaman ito lahat ni Carol. Ayoko magtalo kami at mawala sa akin ang asawa ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nangyari yon. Pero nasundan pa nang nasundan ang mga nangyari sa amin ni Bella kapag wala ang asawa ko sa bahay. Minsan nga kahit nasa bahay pa si Carol ay magkukunwaring magdadala lang ng pagkain si Bella. Pero pasimple na siyang humahalik sa akin kapag hindi nakatingin si Carol. Papadudot na hinto ang ginagawa naming mga nakaw na sandali ni Bella nang umuwi na si Jack sa kanila. Hindi na rin kumatukpang muli si Bella sa bahay namin at nalaman ko kay Carol na nagkaayos na ang dalawa.
Lumipas ang mga linggo na naging buwan pero hindi na nga ako muli pang tinukso o inakit ni Bella. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin siya sa bahay pero hindi na ako ang dahilan. Si Carol na. Ibinabalik niya lang ang mga pocketbook na hiniram niya o kaya naman ay manghihiram ulit siya ng bago. Nagpapansinan pa rin kaming dalawa, Papa Dudut, pero hanggang tanguan at ngitian na lang. Mas okay na yon kesa mamroblema pa ako. Oo, namimiss ko mga nakaw na sandali naming dalawa. Pero dahil appetizer ko lang naman siya, ay alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang makakalimutan. Isang gabi, Papa Dudut, ay nagising kami ni Carol sa mga sigawan mula sa kabilang bahay. Mga sigawan ni Bella at Jack, kasunod ay ang ingay ng pagkasira ng mga gamit na para bang hinahagis. May 10 minuto lang yon na nangyari bago muling tumahimik ang kabilang bahay. Kagaya ng dati ay ayoko na sanang pumunta doon at makialam, pero si Carol ang nag-convince sa akin na i-check ko raw ang kapitbahay namin. Ikaw pala, Oscar. Anong ginagawa mo dito? Narinig kasi namin ni Carol na nagsisigawan kayo ni Jack kanina. Nakarinig din kami ng mga nasira at nabasag na gamit. Gusto niya kasi check ko kung okay lang ba kayo. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Nandiyan ba si Jack sa loob? Wala. Wala na naman siya. Umalis ulit siya ng bahay at hindi ko alam kung kailan na naman siya babalik. Nag-iwan na kasi siya ng panggastos ko dito eh. Kaya sigurado ko na ilang araw na naman siyang mawawala. Pero bakit kayo nagsisigawan kanina? Ayoko na sanang pumunta dito kasi alam ko na away niyong mag-partner yan. Pero kinulit kasi ako ni Carol na tingnan ko kung ayos ka lang ba. Ang bait talaga ng asawa mo, Oscar. Pero gusto mo talaga malaman ang dahilan? Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Kasi ayoko rin naman na… Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Alam ko na malinaw mong narinig ang sinabi ko, Oscar. Kaya hindi ko na kailangang ulitin pa. Pero hindi naman ako yung di ba? Ano bang ibig mong sabihin na ano? Linawin mo nga. Yung alam mo na. Hindi ko malalaman kung hindi mo didiretsuhin. Hindi naman ako ang tatay ng dinadala mo, di ba? Sa totoo lang hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam sa ngayon. Yun ba ang pinag-awayan niyo ni Jack kanina? Alam niya na ba yung tungkol sa nangyari sa atin? Hindi. Wala akong sinabi na kahit na ano sa kanya tungkol sa atin. Ayoko kasi na mas lalong guluhin ang sitwasyon. Pero nang sabihin ko pa lang sa kanya na buntis ako, naggalit kaagad siya. Sumigaw at halos magwala. Ito nga oh. Marami kaming gamit na nasira. Gusto niya kasi na ipalaglag ko ang bata pero hindi ako pumayag. Ano? Bakit niya naman gustong gawin yun? Hindi niya ba naisip na napakalaking kasalanan ang gusto niyang mangyari? Ewan ko. Kesyo wala pa raw sa plano niyang bumuo ng pamilya. Pero binahay niya na ako. At kung hindi ko raw ipapalaglag ang bata, hihiwalayan niya na raw ako ng tuluyan. Anong plano mo ngayon? Ayoko ipalaglag tong bata. Kahit anong mangyari, hindi ko papatayin ang anak ko. Hindi, Oscar. Papa Dudut, pagkatapos naming mag-usap ni Bella ay naging sobrang magulo rin ang isipan ko. Pero syempre hindi ko yon pinakita sa asawa ko. Nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa bahay ni Bella, ay sinabi ko sa kanya na away mag-asawa lang ang dahilan ng kanilang mga sigawan. Wala akong binanggit sa gustong mangyari ni Jack o sa ipinagbubuntis ni Bella. Papa Dudut, may bahagi ng sarili ko na kinakabahan. Kahit na hindi sinabi ng diretsyo ni Bella, ay alam ko na malaki ang posibilidad na ako ang tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Mahigit 3 buwan na rin kasi ang nakakalipas mula ng huling beses na may mangyari sa aming dalawa. At yon ang mas ikinababahala ko. Ngayon pa lang, Papa Dudut, ay hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong gawin kung sakaling magkatotoo ang hinala ko. Paano nga kung nabuntis ko si Bella? Dapat ko bang ipaalam sa asawa ko?
Pero anong magiging plano ni Bella kapag napatunayan niya na ako ang tatay ng baby niya? Ipapaako niya kaya sa akin ang bata? Handa naman ako sa responsibilidad, Papa Dudut, pero hindi ako handa na iwanan ang asawa ko kapag nagkataon. Ayokong mawala sa akin si Carol. Kaya Papa Dudut, hindi ko pa man nakukumpirma ang katotohanan. Natatakot na ako kaagad na kamuhian ako ng asawa ko. Papa Dudut, ilang araw pa ang lumipas pero hindi ko napansin na umuwi si Jack sa bahay nila. Si Bella naman ay hindi na rin pumupunta sa bahay namin kahit para makipagkwentuhan lang kay Carol. Hindi ko tuloy maiwasan ang mag-alala sa kanya dahil palaging sarado ang bahay nila. Ayoko naman na ako ang kumatok doon para kumustahin siya dahil pilit ko na ngang inilalayo ang sarili ko mula sa kanya. Gusto ko na kasing kalimutan talaga kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Ang sabi naman ni Carol, Papa Dudut, ay nagkaka-text naman daw sila ni Bella at ayos lang daw ito. Pinag-iisipan na rin daw nito na umuwi ng probinsya. Ako naman ang napaisip, Papa Dudut, kung sakali na anak ko nga ang dinadala ni Bella tapos ay uuwi siya ng probinsya nila. May chance pa kaya na makita at makilala ko ang anak ko. Papa Dudut, ayoko sanang isipin ang possibility na anak ko talaga ang dinadala ni Bella. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yun din kasi ang matagal na naming gusto ni Carol, ang magkaroon ng sariling anak. Pero hindi ko naman na-imagine na darating ako sa point na sa ibang babae pa pala ako magkakaanak. Han, patingin naman kung sino yung kumakatok. Tinatapos ko lang tong niluluto ko. Sige yan, ako nang bahala. Oh, Bella, kumusta ka? Teka, bakit may dala ka mga gamit mo? Magpapaalam lang sana ako sa inyo ni Carol. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin. Nandyan ba siya? Oh, Bella, ikaw pala yan. Ngayon na ba ang alis mo? Kala ko sa susunod na linggo pa. Oo eh. Baka kasi maubos ko pa yung huling pera na iniwan sa akin ni Jack. Hindi na kasi ako binalikan ng gago na yun eh. Kaya sinoli ko na rin yung susi sa may-ari ng bahay namin. Nag-iwan na rin ako ng pera sa kanila para ipahakot ang mga gamit na natitira doon. Hay nako, sira talaga ulo nung lalaking yun. Sandali lang ha, kukunin ko lang yung mga pocketbook na sinabi kong ibibigay ko sa'yo. Sige, maghihintay ako dito. Salamat. Bella, anong plano mo ngayon? Ayun na nga. Uuwi muna ako sa probinsya namin. Nalaman na rin kasi ng nanay ko na buntis ako eh. At sila ang nag-convince sa akin na umuwi na lang muna dahil alam nga nila na hindi ako gustong panagutan ni Jack. Pero sigurado ka ba na si Jack talaga ang tatay ng dinadala mo? Importante pa ba yun? Oo, dahil kung sakali man ako ang tatay, handa ako na makakuha ng responsibilidad eh. Oscar, mabait si Carol. At ayoko na maging dahilan para pati kayo magkagulo. Ayoko masira ang relasyon ninyong dalawa. Ang ibig mong sabihin, ako nga ang tatay ng dinadala mo? Oo. Dahil nalaman ko na magtatatlong buwan na pala akong buntis. At alam nating dalawa na ikaw ang huling lalaking nakasama ko bago ang 3 buwan na yon. Gusto mo bang pag-usapan muna natin to bago ka umalis? Hindi na. Okay na ako. Kagaya ng sabi ko, Oscar, mabait ang asawa mo. At ayokong guluhin ang relasyon ninyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ito na yung huling beses na magkikita tayo. Kagaya ng pangako ko sa'yo noon, walang sino mang makakaalam na mga naging nakaw na sandali nating dalawa. Papa Dudut, gustong gusto ko nang pigilan si Bella sa pag-alis niya at pag-uwi ng probinsya. Gusto ko rin sanang kunin ang address niya pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Lalo na nang bumalik na si Carol para iabot kay Bella ang mga pabaon nitong pocketbook. At nang umalis na nga si Bella ay muli akong naguluhan sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang talagang kalimutan si Bella at ang magiging anak ko sa kanya? O dapat ko nang panagutan ang naging bunga ng nakaw na sandali naming dalawa?
Pero paano naman si Carol? Ayoko magalit sa akin ang asawa ko. Ayokong mawala siya sa akin. At sigurado ako na hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niya ang katotohanan. Papadudot kahit gulo pa rin ang isip ko at nararamdaman ko ay hindi ko yon pinahalata kay Carol. Siguro tama lang ang naging desisyon ni Bella na paglayo mula sa amin. Para na rin sa ikakatahimik naming lahat. Lalo na ng relasyon namin ni Carol. Kaya muli kong pinangako sa sarili ko na yun na ang huling beses na iisipin ko si Bella. At gagawin ko ang lahat para makabawi sa asawa ko. Han, ang sarap talaga nitong tinola mo ah. Siyempre, kasi paborito mo yan, di ba? Ang sabi mo pa nga kahit yan pa ang araw-araw na ulam natin, ayos lang sa'yo. Oo Han, lalo na kapag ikaw ang nagluto. Talaga ba? Talaga? Kahit kailan hindi ka na umay sa tinola o sa kahit anong niluto ko? Hindi no, ang sarap-sarap mo kaya magluto kaya hindi ako magsasawa. Okay. Sabi mo eh. Hay. Buntis pala si Bella? Kanino mo naman narinig yan? Sa inyong dalawa. Sa pag-uusap nyo kanina. Oscar, may gusto ka bang sabihin sa akin ngayon? Wala naman. Wala naman akong tinatago na kahit na ano sa'yo. Ano bang gusto mong marinig mula sa akin? Yung tungkol sa lahat ng pinag-usapan nyo ni Bella kanina. Narinig mo lahat yon? Oo. Lahat ng dapat kong marinig. Oscar, paano mo nagawa sa akin to? Paano niyo nagawa sa akin tong dalawa? Han, magpapaliwanag muna ako. Huwag mo akong hawakan! Carol, makinig ka kasi muna sa akin. Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyong dalawa! Alam mo, mabuti na nga lang at napigilan ko ang sarili ko kanina habang kausap ko si Bella. Mabuti na lang naawa ako sa kanya at sa batang dinadala niya kaya hindi ko siya kinaladkad. Ang higpit pa nga ng yakap ko sa kanya eh. Ang tamis pa ng ngiti ko sa kanya. Kahit na ang totoo, gustong-gusto ko na kayong saksakin pareho! Carol, sorry talaga. Hindi ko namang ginusto to. Hindi ko sinasadya na magkasala sa'yo. Natukso lang ako. Gago ka pala talaga eh! Natukso ka pa sa ibang babae kahit magkasama tayo sa isang bahay! Paano ka ba niya tinukso? Nagumot ba siya dyan sa labas ng bahay natin? Ginagawa ba niya sa'yo yung mga bagay na ayaw kong gawin dahil hindi ko kaya? Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo! Dahil ba hindi tayo makabuo ng anak hanggang ngayon? Hindi. Hindi dahil doon. Wala kang kasalanan. Wala kang naging kahit na anong pagkukulang. Naging mahina lang talaga ako. Siguro hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo to, no? Aminin mo nga sa akin. Nakailang babae ka sa abroad. Kailan ka nagsimulang magloko? Carol, ano ba yung iniisip mo? Iningatan ko ang tiwala na pinabaon mo sa akin nung umalis ako ng Pilipinas hanggang sa makabalik ako. Ngayon lang talaga ako nagkamali. Please, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Alin sa lahat ang pinagsisisihan mo, Oscar? Yung niloko mo ako? O yung nagkaanak ka sa ibang babae?
Alam mo, sa tuwing iniisip ko na si Bella pa talaga yung naging babae mo, hindi ko mapigilang isipin na kung ilang beses niyo ba ginawa ang bagay na yon. Kung saang parte ba ng bahay na to niyo ginawa yung kababuyan yung dalawa. Inaamin ko naman na nagkamali talaga ako. At gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Carol, please. Ayusin natin to. Bigyan mo pa ako kahit isang pagkakataon na lang. Para saan pa? Para lokohin mo ako uli? Carol. Para magkaanak ka uli sa ibang babae? Hindi! Hindi kita mapapatawad kahit kailan, Oscar! Kaya tapusin na natin lahat ngayong gabi at aalis na rin ako sa bahay na to. Dahil hindi ko na kaya magstay pa na matagal sa lugar na to na sobrang binaboy niyong dalawa ni Bella! Papa Dudut, hindi ko alam kung paanong paliwanag at pagmamakaawa pa ang gagawin ko kay Carol para lamang patawarin niya ako. Narinig niya pala ang naging pag-uusap namin ni Bella tungkol sa pagkumpirma nito na ako nga ang tatay ng dinadala nitong baby. Ni hindi ko man lang nahalata ang biglang pagbabago ng mood ni Carol nang umalis na si Bella at ang buong akala ko ay nalulungkot lamang siya. Yun pala ay may kinikimkim na siyang sakit dahil sa nalaman niya. Papa Dudut, sobra ako nagsisisi dahil sa kasalanang nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit ba ako nagpadala sa tukso. Bakit hinayaan ko na maging marupok ang sarili ko? Kahit alam ko na mahal ako ng asawa ko, sa umpisa pa lang ay dapat ay hindi ko na in-entertain pa ang kung anumang pagnanasang nararamdaman ko kay Bella noon. Dapat mas inayos ko na lang ang sarili ko at ang relasyon namin ni Carol. Para hindi na lumalim pa ang kung anumang nararamdaman ko para kay Bella. At kung hindi rin ako kaagad natalo ng tukso, siguro ay nagawa ko pa sanang layuan si Bella at iwasan ang nakaw na sandaling inoffer niya sa akin. Dearest friend, I received your letter just this morning. The news of your journey saddened me, but I understand why you had to leave. Magandang tanghali po sa inyo at sa kapwa ko kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Albert. 27 years old, taga Rizal at avid listener niyo po ako at madalas kong pakinggan ang Barangay Love Stories through podcast at na-inspire po ako sa mga kwento ng ating mga kabarangay. Kaya naman naisipan ko na gusto ko rin pong magbahagi. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko muna kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa akin. Dati po akong volunteer teacher sa isang special education school sa bayan namin. Pero sa kasalukuyan ay ako na po ang tumatao sa family business namin. Papa Dudut, hindi ko na po idedetalye ang tungkol sa pamilyang kinalakhan ko dahil ang gusto ko pong ikwento ay kung paano ako napunta sa sitwasyong hindi ko na alam kung paano alisan. Tawagin niyo na po akong makasalanan. Pero dad, at mahilig ako noon sa ganung babae. Kaya agad ako nagtapat ng feelings sa kanya. Kaso hanggang sa pagkakaibigan lang ang tingin niya sa akin. Umaasa pa rin ako na magbabago ang nararamdaman niya at magugustuhan ako pero hindi na yon nangyari hanggang sa graduate na kami sa college. Nalaman ko na lamang sa kaibigan niyang si Heidi na nag-asawa na siya at may anak na sila. Broken hearted po ako noon, Papa Dudut. Kahit na hindi naging kami, masakit sa akin ang katotohanang hindi na siya magiging akin. Hindi lang halata sa ating mga lalaki pero grabe tayong magdamdam kapag nasaktan. Nang time na yon ay naging marupok din ako at nakuha ko pa talagang i-chat siya. Ang sabi ko ay masaya ako para sa kanya pero durog na durog talaga ang puso ko. Umiyak ako noon habang unti-unting tinatanggap na hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi lang naman po si Mia ang babaeng kinabaliwang ko noong araw. May mga nagustuhan din po akong ibang babae at isa na doon si Nina, Papa Dudut. Maganda po siya at naagaw niya agad ang atensyon ko. Kaya nga nang magkaroon ako ng pagkakataon na lapitan siya para kausapin ay hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa.
at sinamantala ko na ang pagkakataon, Papa Dudut. Hi, miss. Pwede ba kitang tabihan? May kasama ka ba o... Wala. Sige, pwede kang umupo. Ako nga pala si Albert. Ikaw, anong pangalan mo? Dina. Bagay na bagay sa'yo. Kasing ganda mo. Wow ha. Ngayon lang tayo nagkita pero bumabanat ka na ng ganyan. Hindi yun banat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda ka talaga. At kahit sinong lalaki sa paligid mo, mapapalingon talaga sa'yo. Sandali. May boyfriend ka na ba? Mamaya may lumapit dito tapos suntukin na lang ako bigla ah. Sira. Walang lalapit kasi wala akong boyfriend. Sa ganda mong yan, maniwala ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, di wag mo. Ikaw ba? Baka may jowa ka na ha? Alam mo, sakto kasi wala akong girlfriend. Seryoso? Wala ka bang nililigawan o kahit crush man lang? Meron akong niligawan pero binasted lang ako eh. Saklap naman. Oo, hindi na yata ako magkaka-girlfriend. Ewan ko ba? Ginawa ko naman lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Alam mo, may nabasa ako. Sabi doon, kapag hindi kayo nagkatuluyan ng taong gusto mo, ibig sabihin may ibang nakalaan para sa'yo. Kaya dapat hindi ka manghinayang. Feeling ko, nakita ko na yung tao na gusto ko. At katabi ko na siya ngayon, Dina. Dahan-dahan lang. Bigla-bigla ka kasi nagsasabi ng kung ano-ano dyan eh. Wala akong sinasabing kung ano-ano. Totoo yun. Alam mo, ilang araw na rin akong tsumitsyempo kung paano ka makakausap ng tayong dalawa lang. Swerte ko ngayong araw na solo kita. Hanga rin ako sa'yo kasi ang tapang mo. Yung ibang lalaki dyan, malamang natorpe na. Sila yun. Ibahin mo ako. Kapag may nagugustuhan akong babae, hindi ko na pinatatagal. Sinasabi ko na kaagad. Kung ganon, gusto mo ko. Seryoso ka talaga dyan? Walang halong keme yan ha? Tung mukhang to, nagbibiro. Pero maniwala ka. Gusto talaga kita. Hindi kita pipiliting magustuhan ako pero sana bigyan mo ako ng chance na makilala natin ang isa't isa. Sabi mo, single ka. Single rin ako. Walang magagalit. Ano kasi Albert. Hindi mo kailangan mag-decide ngayon. Bukas, magkita tayo rito. Tapos sabihin mo sa akin ang sagot mo. Kinabukasan ay nagkita po ulit kami ni Dina at napapayag ko siya na ligawan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay naging kami po at ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Nasabi ko pa noon sa sarili ko na ang swerte-swerte ko. Hindi niyo po ako masisisi kasi meron na rin po akong niligawan pero binasted lamang ako. Yun po ang pinsan ng kaibigan ko na sa ngayon ay pamilyado na rin. Mahal na mahal ko po si Dina, Papa Dudut, at para sa akin ay siya ng babaeng pakakasalan ko balang araw. Bubuo kami ng sariling pamilya at magkakasama pa rin sa pagtanda. Kaya lang hanggang pangarap na lang yon dahil tulad ng ibang magkarelasyon ay dumanas din po kami sa pagsubok ni Dina. Kaibahan lang ay hindi namin yon nalagpasan ng magkasama. Ang sinasabi ko po ay nang mapansin ko na nawawala na siya ng oras sa akin. Hindi naman po ako demanding na boyfriend at hindi rin ako palaaway. Kaya ang unang ginawa ko noon ay plinano kong kausapin siya ng masinsinan sakaling meron na ngang problema sa relasyon namin na hindi ko alam, Papa Dudut. Dina, ba't kanino pa ako hindi kinakausap? Galit ka ba sa akin? Anong hindi ako magagalit sa'yo? Ang kulit-kulit mo. Ngayon na nga lang tayo nagkita tapos inaaway mo pa ako. Pwede ba? Huwag kang magpaawa dyan ha. Hindi bagay sa'yo.
Ay, ano ba kasing problema natin? Bakit iritang-irita ka na niyaya kita makipag-date ngayon? Mukhang napilitan ka lang yata na sumama eh. Hindi ba obvious? Sinabi ko naman kasi sa'yo na busy ako. Tsaka may ibang lakad ako, Albert. Pag ikaw may pupuntahan, pinapakialaman ba kita? Ano ba kasi yung lakad na yun? Bakit mas gusto mo pang puntahan yun kesa sa date natin? Ngayon na lang tayo lumabas, Dina. Huwag ka nga OA. Lagi tayo nagkikita sa school. Iba yun. Ang arte-arte naman. Para kang bata kung umasta. Ay, ang gusto ko lang naman magkaroon ng oras tong relasyon natin. Napapansin ko kasi na wala ka ng panahon sa akin eh. Lagi kang busy. Ano ba kasi pinagkakaabalahan mo? School-related matters yon, Albert. Hindi mo ako kailangan tingnan ng ganyan na para bang may kasalanan ako sa'yo. Teka nga sandali. Ako ang dapat nagalit sa atin, di ba? Huwag mo ibalik sa akin ang sisi. Di kita sinisisi, Dina. Feeling ko kasi hindi na ako mahalaga sa'yo. Feeling ko hindi mo na ako mahal kaya... Kulang sa nutrisyon ng utak mo kaya kung ano-ano na ang iniisip mo, Albert. Masisisi mo ba ako? Ganun yung pinaparamdam mo sa akin? Tsaka, sandali nga. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Akin na nga yung phone mo. Patingin ako. Ano ba? Huwag kang ang praning. Wala lang tono. Anong wala? Kung makapag-chat sa'yo sunod-sunod. Hindi niya ba alam na kasama mo ako at nagde-date tayo? Kung hindi, ako nang magsasabi sa kanya. Akin na yung phone mo. Ewan ko sa'yo, Albert. Kapag hindi ka umayos, iiwanan talaga kita dito. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Di ka ba nahihiya? Sorry. Hindi ko naman sinasadya. Frustrated lang ako. Kaya di ako makapag-isip ng tama. Wala ka naman kasing dapat isipin dahil magkasama na tayo. Okay, I'm sorry kung nagalit ako sa'yo. Pero pwede bang kalimutan na lang natin na nangyari? Mag-focus na lang tayo sa date natin ngayon, okay? Sorry din kasi makulit ako, Dina. Ayos na yun. Gets ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Tulad nitong pagiging busy natin, kaya hindi na rin tayo nakakalabas masyado. Kaya nga sinasamantala ko ng pagkakataon na pareho tayong available, Dina. Alam ko yun. Thank you sa effort mo sa relasyon natin, ha? Siyempre, mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo, Dina. Papadudot, hindi po ako kumbinsido sa sinasabi ni Dina na hindi tungkol sa ibang bagay ang dahilan kung bakit lagi siyang busy pero wala akong nagawa noon dahil ayaw kong mauwi sa matinding pagtatalo ang usapan namin, Papadudot. Kaya kahit mabigat sa dibdib ay nanahimik na lamang ako. Pero sabi nga nila walang sikretong hindi nabubunyag. Ganun po ang nangyari matapos kong matuklasan ng tunay na dahilan kung bakit walang panahon sa akin si Dina. Dahil may ibang lalaki siyang pinagkakaabalahan. At ang masahol pa ay boyfriend din niya ito. Pinagkaiba lang namin ay nauna yon at ako ang pangalawa. Ibig sabihin pinagsasabay kami ni Dina. Akala ko ay wala nang masasakit pa na mabasted pero para po akong sinampal ng 2x2 sa mukha ko ng paulit-ulit matapos akong lokohin ni Dina, Papadudut. Pero sa kabila ng lahat, humingi pa rin ako ng paliwanag sa kanya at tinawagan ko pa siya noon pero yung boyfriend niya ang nakasagot. Pinamukha lang niya sa akin, Papadudut, kung saan ako lulugar. Doon ko tinanggap na talo na ako. Na hindi na dapat ako maghabol dahil halata naman kung sino ang mas mahal niya sa aming dalawa. At kahit na nasasaktan ay pinilit ko pong makapag-move on, Papadudot. At hindi ko na po sinubukang manligaw at magmahal muli. Tinanggap ko na lang, Papadudot, sa sarili ko na wala ng pag-asa para sa akin ang maging maligaya dahil malas ako sa pag-ibig. May sekreto po akong aaminin. Noong 7 taong gulang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa yaya kong si Rona. Maganda po kasi siya, morena at may katawang makurba.
Sa edad niyang 30 years old ay mukha pa rin siyang bata at isang araw ay pinapatulog po ako ni Rona noong tanghali pero hindi ako dalawin ng antok tapos ay nakita ko na lamang na nakaidlip na siya. Doon ko siya tinitigan ng husto at nakaramdam ako ng pagnanasa na halikan siya. Pero pinigilan ko po ang sarili ko dahil alam kong mali yun. Nang lumaki na ako ay nadala ko po yung ugaling yon kaya madalas akong magkagusto sa matanda sa akin. Pero dahil napakamalas ko sa pag-ibig ay hindi ko na po sinubukang maghanap ng single na babae para lingawan. Pagod na kasi ako. Pero puputi na lang siguro ang uwak, hindi na yon mangyayari. Hanggang sa isang beses ay nakapanood ako sa internet ng mga video ng mga lalaki na kung tawagin ay other guy. Sila po yung kumakabit sa may mga asawa o karelasyon na. Karamihan sa kanila intensyonal ang pakikiapid. At mukha naman silang masaya kaya naisip ko na bakit hindi ko subukan yon. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Rochelle via Facebook. Sobrang ganda po niya, Papa Dudut. Para siyang si Marian Rivera. Pagkatapos ko siyang i-add ay nag-message na po ako sa kanya at nakipag-video call ako, Papa Dudut. Online naman siya pero bakit kaya di niya sinasagot? Yun! Sinagot din! Hi Rochelle! Grabe! Parang araw-araw lalo kang gumaganda. Hi Albert! Nakita kong nililike mo yung mga pictures ko at ang dami mo ring chat sa akin. Oo. Sorry kasi gusto lang talaga kitang makausap. Busy ka ba? Naka-istorbo ba ako? Hindi naman. Wala akong masyadong ginagawa kaya nasagot ko ang tawag mo. Mabuti kong ganon. Sensya ka na ha. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggaghancho. Tingnan mo, nakikipag-video call nga ako sa'yo para malaman mo na hindi rin ako poser o scammer. Gandang-ganda talaga ako sa'yo eh. Kaya gusto kitang makilala. Kung ayos lang naman, syempre. Ano kasi, Albert? May asawa at anak na ako. Alam ko yun kasi nakikita ko rin ang mga picture nyo. Pero chinat mo pa rin ako at kinukulit? Oo. Nabighani mo kasi ako, Rochelle. Sana bigyan mo ako ng chance na makilala ka. Wala namang kaso kahit pamilyado ka na eh. Hindi naman nila malalaman. Kaso Albert… Nararamdaman ko gusto mo rin ako. Kasi kung hindi, sana binilak mo na ako. Wala naman akong dahilan para hindi ka magustuhan. Mukha ka namang mabait. Tapos magaling ka ring magpatawa. Kapag binabasa ko ang mga banat at jokes mo, napapangiti ako at natatawa. Nawawala yung stress at pagod ko. Pero ang lalo kong hinangaan sa'yo, yung pagiging matyaga mo. Kasi kahit madalas hindi ko agad nasisina mga chat mo at nasasagot ang tawag mo, hindi ka pa rin sumusuko. At kahit alam mong may asawa na ako, gusto mo pa rin ako. Ganito talaga ako kapag prosigidong mapansin ng isang tao. Pero wala ka bang girlfriend dyan para pagkaabalahan mo pa ako? Paano kung sabihin kong wala? Maniniwala ka ba? Talaga lang ah. Baka mamaya meron na tapos gusto mo lang mag-cheat sa kanya. Uy, loyalista ako no? Kung meron man, hindi ko yung gagawin. Kaso wala nga. Okay, sige. Naniniwala na ako. Kaso nag-aalangan pa rin ako sa gusto mong mangyari eh. Kahit na magkalayo tayo, may asawa pa rin ako, Albert. Paano kung mahuli niya tayo? Hindi yun mangyayari dahil mag-iingat tayo, Rochelle. Sige na, pumayag ka nang makipag-LDR sa akin. Hindi naman ako demanding na boyfriend. Maiintindihan ko kung mas marami man ang oras na igugugol mo sa mag-ama mo. Ewan ko. Hindi pa rin ako sigurado. Saka anong assurance ko na mapagkakatiwalaan kita? Sa panahon ngayon, madami ng manluloko at gago. Kaya nga kikilalanin muna natin ang isa't isa. Pangako, magbabago rin ang tingin mo sa akin dahil hindi ako susuko na patunayan sa'yo kung gaano kita kagusto. Siyempre, alam ko po na meron na siyang asawa at mga anak. Kaya nga hindi na ako nagulat matapos niyang ipamukha sa akin na taken and not available na siya. Pero wala po akong pakialam, Papa Dudut.
Ang goal ko noon ay makikabit sa may asawa o may karelasyon tulad ng mga napapanood ko. Kaya imbes na ma-discourage ay na-challenge pa ako na magpapansin kay Rochelle. Kaya pagkatapos naming mag-video call ay inisto ko muli ang mga pictures niya at lalo ko lang siyang pinagpantasyahan, Papa Dudut. Sa sobrang ganda niya at sexy ay mapagkakamala na wala pa siyang anak. Hindi nga nagtagal ay lagi na kaming nagkaka-chat. Doon ko na sinamantala ang pagkakataon na dumamoves sa kanya at sinabi ko rin na gabi-gabi ko siyang iniisip. Mabuti na lang at hindi siya natakot sa akin at in-entertain pa rin niya ako dahil mas malambing pa ako kesa sa asawa niya. Lalo ko lang din siyang kinulit na makipag-LDR sa akin, Papa Dudut. Nung una ay hesitant pa talaga siya pero inassure ko na dahil malayo naman kami sa isa't isa, taga Mindanao kasi siya ay walang magiging komplikasyon ng relasyon namin. Hindi nga nagtagal ay naging kami rin ni Rochelle, Papa Dudut. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang po akong naging masaya sa relasyon namin kahit na magkalayo kami. Pero may pagkakataon na minsan ay nagiinit po ang katawang ko, Papa Dudut. Yun po yung unang beses na niyaya ko si Rochelle na gawin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mga mag-asawa. Albert, bakit kanina ka pa tawag ng tawag? Namimiss kasi kita, Shell. Pero kasama ko ang mister ko kanina. Paano na lang kung magduda siya dahil tingin ako ng tingin sa phone ko? Hindi ka ba nakikinig? Miss na nga kita. Maghapon na kayo magkasama ng asawa mo. Ako naman ang pansinin mo. Hindi mo kailangan magalit dahil narinig ko ang sinabi mo. Saka bakit parang ang demanding mo yata ngayon? Akala ko ba ayos lang sa'yo at naiintindihan mo ang sitwasyon natin? Ipapaalala ko lang sa'yo yung sinabi mo noon, Albert, ha? Baka kasi nakakalimutan mo. Sabi mo, okay sa'yo tong setup natin. O bakit ka gumaganyan ngayon? Ay, pasensya ka na, Shell. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Siguro, nagsiselos lang ako sa mister mo kasi nakakasama ka niya. Alam ko naman ang sitwasyon natin. Pero minsan naiisip ko, sana ako na lang nasa posisyon niya. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit bigla ka nalang nagkaganyan? May nangyari ba dyan sa inyo? Wala naman. Malungkot lang ako ngayon tapos naalala kita. Kung nandyan lang ako, mamasahihin kita para nare-relax ka. Kung di mo na itatanong, magaling yatang trumabaho tong mga kamay ko. Talaga? Nako, sana talaga nandito ka, Shell. Pero, pwede mo naman akong pasayahin kahit na nandiyan ka. Ano? Naisip ko lang, since may relasyon naman tayo. Nasisiraan ka na ba, Albert? Ayoko! Bakit? Di ba napag-usapan naman natin yun? Sabi mo willing kang subukan, mapaligaya mo lang ako. Shell, please. Atin-atin lang naman to, wala makakaalam. Kasama ko ang asawa ko dito sa bahay. Ano na lang ang sasabihin nun pag nalaman niyang… basta! Eh di pumunta ka sa CR. O di kaya, hinaan mo lang boses mo. Sige na, pumayag ka na. Promise, magugustuhan mo rin pagkatapos natin. Albert naman! Please, kahit ngayon lang. Pero hindi ko alam kung paano gawin yun. Wala akong experience sa ganun. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo lang ipapagawa ko. Magtiwala ka sa akin. Ano, pumapayag ka na ba? O sige, pero mamaya na lang kapag tulog na ang asawa at anak ko. Salamat, Shell! O sige na, ibababa ko na muna. Hinahanap na ako ng asawa ko. Puntahan ko lang dun, baka magduda na yon. Okay, pero sa akin ka mamaya ah. Pagkatapos po namin gawin ang bagay na yon ni Rochelle ay sobrang saya po ng kalooban ko, Papa Dudut. Sa katunayan, ang sarap ng tulog ko ng gabing yon. At pakiramdam ko ay para akong sanggol na hinihele sa duyan. Alam ko na mali, marumi at makasalanan ang ginawa namin yon. Pero hindi ko na po inisip ang sasabihin ng iba dahil satisfied po ako sa nangyari sa amin. Hanggang sa ang isang beses na yon ay nasundan pa nga ng isa pang beses, Papa Dudut. Daig ko pang nasa cloud 9
dahil sa sobrang ligaya. Kahit na sa phone lang namin yon ginagawa. Kasama na rin kasi doon yung thrill na baka mahuli kami ng asawa niya. Papadudot, hindi po ako nag-aral at lumaki para maging salot sa relasyon at makasino ng pamilya. Pero habang tumatanda po ako ay nagbabago po ang tingin ko sa mundo. Siguro ay dala na rin ang pinagdaanan ko noong araw. Mga kabiguan sa pag-ibig, niloko at pinagmukhang tanga. Madalas ay tuksuhin na malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang edad pero wala pa rin girlfriend. Kaya ako naging mapusok. Matino pa naman ako mag-isip pero madali po akong madala sa damdamin kaya ang resulta ay paulit-ulit ko pong nakikita ang sarili ko na nasa pakikiapid. Para sa akin ay wala naman itong pinagkaiba sa normal na magkarelasyon. Pero hindi lang talaga tanggap sa lipunan natin na pwede tayong magmahal ng higit pa sa isa, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Suntok sa buwan na magkaroon ng happy ending ang relasyon namin ni Rochelle. Pero umaasa pa rin ako na siya na yung babaeng tinadhana sa akin ng langit na makakasama ko sa habang buhay. Wala po akong pakialam kahit pamilyado na siya. Kung maghihiwalay sila ng asawa niya ay sisiguraduhin kong hindi sila mapapariwara ng anak niya dahil handa akong tumayong padre di pamilya nila. Nakakatawa man pakinggan at marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na nahihibang na ba ako pero wala po akong kakayahang pigilan ang damdamin ko dahil nagmahal lang naman po ako, Papa Dudut. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Rochelle pero hindi nagtagal ay nangyari ang kinakatakutan ko. Napansin ko na lamang po kasi na may kakaiba sa pakikitungo niya sa akin. Alam ko naman na may kaagaw ako sa oras niya dahil pamilyado na siyang tao. Pero iba yung kutob ko ng panahon na yon. Nawawala na po ng oras sa akin si Rochelle at hindi na kami regular na nagkaka-chat o nagvi-video call. Miss na miss ko na siya at bago pa ako masiraan ng ulo, sa kakaisip kung ano ang mali sa amin ay nakipag-video call po ako sa kanya at nag-usap kami. Doon ko po nalaman ang saloobin ni Rochelle tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Dahilan para masaktan po ako ng sobra-sobra. Shell! Bakit ilang araw mo nang hindi sinasagot ang call ko? Sinisin mo lang din ang mga chat ko. Albert, magkasama kami ng asawa ko. Naliligo lang siya ngayon. Wala akong pakialam. Lagi na lang kayong magkasama. Paano naman ako, Rochelle? Teka, bakit bihis na bihis ka yata? Saan napunta mo? Aalis kami ng asawa at anak ko. Kakain kami sa labas. Magse-celebrate dahil anniversary din namin. Please lang, Albert, huwag kang manggulo. At ako pa talaga ang panggulo sa pamilya mo? Wow! Shell, baka nakakalimutan mo. May responsibilidad ka sa akin dahil boyfriend mo ako. Ano bang sinasabi mo? Baka ikaw ang nakakalimot sa ating dalawa kung ano lang at hanggang saan lang ang meron tayo. Saka huwag kang umasa na parang pagmamayari mo ko, Albert. Simulat sa pool, alam mo dapat na hindi tayo magiging seryoso dahil may pamilya na ako. Konting panahon lang naman ang hiling ko sa'yo. Konting atensyon. Mahirap bang ibigay yun? Hindi ko naman nakakalimutan kung saan ang lugar ko sa buhay mo, Shell. Pero sana isipin mo rin na mararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, Albert. Kalalaki mong tao pero ang drama-drama mo. Naaalibadbaran ako. Saka huwag kang nga magpaawa dyan na akala mo aping-api ka. Hindi mo kasi naiintindihan ang pinanggagalingan ko kaya mo nasasabi yan. Sawang-sawa na akong intindihin ka kasi masahol ka pa sa 5 years old. Hindi ka naman bata. Nasa tamang edad ka na. Hindi ka ba napapagod sa setup nating to, Albert? Kasi kung ako ang tatanungin mo, pagod na ako. Ano sinasabi mo? Ayoko na. Tigilan na natin to, please lang. Ang laki-laki na ng kasalanan ko sa mag-ama ko simula nang pumayag akong maging tayo. Natukso ko, oo. Pero gusto ko ng magbagong buhay. Gusto ko ng itamang pagkakamali ko, Albert. Nakikipaghiwalay ka sa akin, ganun ba? Oo.
Huwag mo na akong kukontakin dahil ayokong malaman ng asawa ko na may iba akong kinakausap na lalaki. Ayokong maghinala siya at ayokong masira ang pamilya namin. Hindi naman sila naghihinala kaya bakit kailangan mong tapusin ang meron tayo? Mahal kita, Rochelle! I'm sorry pero buo na ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, igagalang mo ang gusto kong mangyari. Sorry talaga, Albert. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako. Magtitiis ako. Hindi na ako magagalit kapag hindi mo ako kagad kinakausap. Huwag mo na ako iwanan. Parang awa mo na. Sorry talaga pero tapusin na natin ang lahat. Sige na, kailangan ko na mag-ayos ng sarili dahil baka maghinala pa ang asawa ko. Bye! Shell! Shell! Please! Huwag mo naman gawin sa akin to. Minahal kita ng gusto. Umasa ako! May posibilidad naman talaga na maghiwalay kami at piliin niya ang pamilya niya kesa sa akin. Pero hindi ko naihanda ang sarili ko na magiging ganon lang kadali kay Rochelle na itapon ang lahat ng meron kami. At hindi ko rin kasi akalain na mahuhulog ako sa kanya ng husto. Bagay na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Hindi po yun ang unang beses na nasaktan ako pero yung pakiramdam ay para bang bago sa akin. Kumbaga sa islang bagong huli ay sariwa at nanunuot yung kirot ng patalim na nakatarak sa puso ko dahil sa pakikipagkalasakin ni Rochelle. Hindi ko siya sinisisi kung mas piliin niya ang pamilya niya. Sinulang ba ako sa buhay niya, hindi ba? Kaya nga kahit masakit, kahit mahirap lunukin ay nagparaya ako, Papa Dudut. Iginalang ko ang desisyon niya at pinilit ko ang sarili kong mag-move on at siguro ay napagod na lang akong maging desperado. Kaya naman pinakawalan ko na lang siya at inayaang maging masaya kahit na ako ay nagdudusa. Awang-awa po ako sa sarili ko, Papa Dudut, pero wala naman akong magawa para pigilan yung sakit. Naitatanong ko noon sa Diyos na parusa ko ba na habang buhay maging miserable sa pag-ibig dahil makasalanan akong tao. Kung oo, walang saysay din na magbago ako dahil paulit-ulit lang akong kakarmahin. Kaya nga imbis na tumigil ay pinagpatuloy ko po ang pag-move on kay Rochelle sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong karelasyon na may iba ring karelasyon. Bukod sa akin, may isang tao pa po akong pinagkatiwalaan at nakaalam ng sikreto ko. Yon ay si Josie na kaibigan ko, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit paano ay may tao siyang ibinigay sa akin para makausap ko at mapagkatiwalaan ang mga ginagawa ko. Ikinuwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Rochelle at kung gaano ako nasaktan ng husto. Alam din niya na imbis na matuto, pinagpatuloy ko pa ang pagiging third party sa iba. Pinayuhan pa ako ni Diyos na tigilan ko na ang ginagawa ko dahil masasaktan at mapapahamak lamang ako sa bandang dulo, Papa Dudut. Alam mo na pwede ka na namang masaktan ng husto sa dulo pero ginagawa mo pa rin. Ewan ko ba naman sa'yo, Albert? Kailan ka ba matututo? Hindi ko alam kung kailan, Josie. O kung matututo pa ba ako tulad ng sinasabi mo. Kung malalaman lang ng ibang tao tong pinaggagawa mo, sigurado madidisappoint sila sa'yo. Aware ka na masama makipagrelasyon sa taken na pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka ba nakukonsensya dahil nakakasira ka ng pagsasama? Bakit ako makukonsensya? Yung mga babaeng pumapayag na makipagrelasyon sa akin. Bakit? Sila ba na konsensya habang iniiputin nila mga boyfriend nila? Hindi ganun ang punto ko. Oo, nakakainis yun at unfair sa mga karelasyon nila na tapat at mahal na mahal sila. Pero hindi lang sila ang may kasalanan. Kasama ka rin. Naikukwento mo sa akin kung paano mo sila i-pursue. Kaya napapapayag mo silang makipagrelasyon sa'yo. Sa'yo pa lang may mali na talaga kasi ba't kailangan mong gawin yun? Hindi ka ba pwedeng humanap ng single o walang sabi tapos yun ang ligawan mo? Ginawa ko na yun dati pero nasaktan lang ako. At sa pagiging third party mo, hindi ka ba nasasaktan? Sa nangyari pa lang sa inyo ni Rochelle, mukhang mas malala pa yung pagiging broken-hearted mo kaysa nung niloko ka at naghiwalay kayo ni Dina. Kailan ka ba matututo?
Manloko ka o manloko ka, pareho ka pa rin masasaktan sa dulo. Ay, anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Kahit pala saan ako lumugar, wala rin. Masasaktan din ako, Josie. Pakiramdam ko tuloy para akong patapong basura. O kaya parang bola na pinagpapasapasahan. Gusto ko lang naman magmahal at mahalin. Lahat tayo gustong maranasan na umibig at ibigin. At hindi natin kontrolado kung anong klaseng tao ang darating sa buhay natin. Kung mabuti ba siya o masama. Pero kahit nagaano pa kapangit ang maging karanasan natin sa pag-ibig, wag natin tong i-apply sa sarili natin. Kung niloko ka, wag ka maging instrumento para makapanloko. Kung ginamit ka, wag mong ibalik sa ibang masamang bagay na naranasan mo. Albert, kaibigan kita. At bilang kaibigan mo, gusto kong mapabuti ka. Alam ko hindi habang buhay na sa ganitong setup ka. Napangangatawanan mo na talaga ang pagiging third party hanggang pagtanda mo. Nalulungkot ako dahil ayaw kitang mapahamak. Gusto ko maging masaya ka. Please, magbago ka na. Pagkatapos naming mag-usap ni Josie ay napag-isipan ko ng gusto ang mga sinabi niya. Na kailangan ko na talagang magbagong buhay dahil yun lang ang paraan para mapabuti ako. Aminado ako na nahihiya ako sa sarili ko dahil sa pinaggagawa ko. Pero paano nga ba tumigil sa gawain na kinasanayan ko na? Na kahit panandalian ay napapasaya ako ng pagnanasa kong ito. Kung pwede lang sanang isang araw ay gumising ako na nakapagbagong buhay na ako, mas magiging madali sa akin ang lahat. Pero dahil walang ganon sa tunay na buhay, imbis na sundin ang sinabi ni Josie na magbago na ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ng pakikiapid ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa third party setup pa rin po ako, Papa Dudut. Sinusubukan ko na wag masyadong ma-fall para hindi ako masaktan ng husto. Alam ko na kabaliwan dahil walang assurance na hindi ako mapapahamak pero ewan ko ba. Wala na po yata akong pag-asa para kumawala pa sa sitwasyong ito. O kung meron man ay malaking palaisipan sa akin kung papaano. Siguro ay pride na rin na may kasamang pagpapanggap dahil kahit alam ko na mali ay pinipilit ko pa rin na gawing tama. Sana po ay mapayuhan po ninyo ako sa aking pinagdaraanan para magbago ang pananaw ko sa pakikipagrelasyon.